Biblia mga kapatid, o yung mga mobile nyo na may Biblia, dito sa Galatians chapter 1 verse 11 at saka 12. Nabasa nyo na ito, pero ang mga laman nito ay hindi dun natatapos sa dalawang talata, kundi napakalaki ng nilalaman nito, no? Galatians chapter 1 verse 11 at saka 12. Ang sabi, kung nakita nyo na, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men." Sabi niya, after man. Verse 12, "For I neither receive it of man, neither was I taught it." Kahit na ako, hindi ako yung nagturo nito. "But by the revelation of Jesus Christ." Amen. So, praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Siyang magdadagdag sa mga ito. Pwede na tayong magsiupo mga kapatid. So, ang pamagat po nito ay kung merong libro na isinulat si John na ang sabi, "The revelation of Jesus Christ which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John." So, revelation of Jesus Christ. Kanino? Kay John. No? Ito naman ngayon, sabi ni Paul, "For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelations of Jesus Christ." So it's again the revelation of Jesus Christ unto Paul. So ito yung pamagat niya, yung revelation ni Jesus kay Paul. So si Paul, alam natin, ilang libro yung sinulat ni Paul, no? Yung mga revelations, at hindi pangkaraniwang revelations itong ipinahayag ng Diyos kay Paul. So gaano kahalaga ang revelation? Kasi malalaman mo yung Diyos mo, makikilala mo. Sabi nga ng, meron akong gustong basahin na, sabi dito sa Ephesians 1:9, "Having made known unto us the mystery of His will." So if it is a mystery, there should be a revelation. And without revelation, you will never understand it. So God used prophets, apostles, pastors, evangelists, teachers. So gumagamit ang Diyos ng mga tao na ganito, no? So kailangan ito kasi ito yung programa ng Diyos. So bakit meron pang mga mystery na hindi, merong mga symbols na nakasulat sa Biblia na mahirap unawain, no? Sabi kasi ng Biblia, "It was hidden to the wise and the prudent." So gaano mang pagbabasa, gaano man ang pag-aaral, sabi nga nila sa mga estudyante, sa mga nag-aaral, nagsusunog daw sila ng kilay, no? Pero hindi naman sinunog yung mga kilay, no? Nagpupuyat lang sila sa pag-aaral. See, sometimes merong mga sinishare yung prophet na biro mo, inaabot ng 1,000 taon yung pinag-aaralan hanggang ngayon. Namatay na yung nag-aaral, walang mapatunayan. Kung sa kaisipan ng tao, hindi talaga maaabot ang misteryo ng Diyos. No? Saan ka makakakita na, bago pa itinatag yung sanlibutan, sinabi niya, pinili ka na niya. Paano mo malalaman yun? No? Tapos meron kang, sabi niya na, mababody change ka. Paano ka mababody change? Sabi niya, ayokong maging ignorante kayo sa mga bagay na ito, sa mga misteryong ito, sabi niya. So kung ayaw tayong maging ignorante, ang kailangan, ipahayag niya. Hindi ka naman basta kakausapin ng Diyos ngayon na pupuntahan ka niya, katulad nung panahon ni Abraham. No? Nervyoso yung mga tao ngayon. No? Takutin. No? Pag narinig pa lang yung salita ng Diyos, ay, wag na yan. Si takot na kagad sa salita pa lang ng Diyos.
Ikaw pa nga yung nagsasabi, hindi pa yung Diyos eh, no? Eh ngayon, dahil takot lagi yung tao pagdating sa salita ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? So papasulat ko na lang. Ipinasulat niya para hindi na sila matakot kung marinig yung boses ng Diyos. No? Ngayon, yung nagsishare pa lang, ang nagsasalita, takot na. Salita pa lang ng Diyos, kung minsan malapit pa sa iyo yung nagsishare. 'Di ba? Kung minsan asawa, kung minsan kapatid. Pero takot sila pagdating sa salita ng Diyos. Pag hindi nila matanggap, huwag na yan, para hindi na natin pagtalunan. Hindi ka naman nakikipagtalo. Sinishare mo yung salita ng Diyos. Kasi misteryo, hindi nila alam. Anong sasabihin naman ng iba? Mystery na nga yan eh. Pinakikialaman pa natin. Mystery. Hindi mo na hahangarin na malaman yung mga sikreto. Doon nga masarap eh, yung malaman mo yung sikreto. No? Yung nakatago, na gusto mong makita, tapos nakita mo, di ba mas masarap yung pakiramdam? No? Ganun mga kapatid, kaya kung minsan nangyayari yung sinasabi ng Diyos, no? Meron akong gustong basahin na aral ito sa mga kasi ito nangyayari sa kasalukuyan. Ang mahirap nangyayari sa mahal sa buhay. No? Ang sabi ng Diyos sa Tagalog, kulang kasi itong sa Tagalog eh. No? Sabi niya sa Proverbs chapter 1, verse 23 to 24, magsibalik kayo sa aking saway, sabi ng Diyos. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Kaya lang kulang. Pero sa English, kumpleto, sabi niya. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. So, ibubuhos ko yung aking espiritu sa inyo, sabi ng Diyos. Kaya lang, ito yung wala sa Tagalog. I will make known my words unto you. Sa English, meron. Merong ipapaalam niya yung kanyang mga salita sa iyo, sabi niya. Kung makikinig ka sa kanyang saway. No? And then, ang sabi niya, sapagkat ako'y tumawag. So, ang Diyos ay tumatawag. Kaya yung church, it is I called out once. Tinawag ng Diyos, palabas. Palabas saan? Palabas sa relihiyon, palabas sa mga denominations, palabas sa mga maling katuruan. Doon tayo ilalabas ng Diyos. No? Sapagkat ako'y tumawag, sabi niya, at kayo'y tumanggi. Ito yung mabigat. At kayo ay tumanggi. So sa pagtanggi, pag tinignan mo, mas marami yung tumatanggi. No? Sabi niya, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Tumatawag siya. Kung tumatawag, halika, sabi ng Diyos. Di ba yung sa seals, come and see. No? So, yun ang panawagan ng Diyos. Tumawag siya, no? Tapos, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman, sabi niya, ay tatawa. Ito yung ganti ng Diyos. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Tatawa, sabi niya, tatawanan ko na lang kayo, sabi niya. Alam niyo mga kapatid, ang nakakalungkot, kung minsan mga mahal mo sa buhay. Kapatid ko, yung kapatid ni Sister Baby, no? Nasa banig sila ng karamdaman sa panahon na ito. Yung kapatid ko, sabi kanina, mga 10 o'clock in the morning, doon sa atin. I-angiogram uli siya, meron na siyang dalawang nung angioplasty, no? Sa puso, yung mga nagbabarang ugat. Then sumikip na naman yung dibdib. Kahit na ano kasing share mo, no? Merong Diyos na nagpapagaling na nga eh. Bakit kailangan ka pang, at ang mga ganong karamdaman ay masakit na, masikip yung dibdib, sabi, masakit yung pakiramdam. Pero ang mahirap pa doon, ang laki ng gastos. No?
Hindi lang sakit sa dibdib, masakit na masakit na masakit sa bulsa. No? Kasi hindi 10 piso, hindi 100 piso yung gastos. Libo-libong gastos. Yan ang pinakamasakit. No? Kaya, minsan ang dalangin ko nga, sabi ko kay Sister Baby, alam ko na kukunin din ng Diyos ang mga buhay. Ang hinihiling ko lang sa Diyos, yung wag naman yung nandoon sa sumisigaw sa sakit. No? Pagalingin muna, and then, para pagbawian man ng buhay, hindi masakit yung nararamdaman. Hindi sumisigaw. No? Hindi yung, kausap ko nga yung kapatid ko, hindi ako makapagsalita, nagsasalita lang ako. Nauubos daw yung kanyang hangin sa, no, yung pagod na pagod yung pakiramdam. Sabi ko sa iyo, overpatig yan kasi mga pangangaral pa naman, nangangaral pagkatapos di bali kung nasa tama Pero naniniwala ako na hindi itutulot ng Diyos yung mga ganun kung naniniwala ka sa Kanya. So, yung mystery of His will na He is a great physician, no? Basta alam lang nila, yung Diyos makapangyarihan, nagpapagaling, pero bakit hindi naman, wala yung manifestation, no? Ang kailangan ngayon natin, yung purpose ng mga revelations na ito ng Diyos, para malaman natin kung saan ka nakatayo. To know your position in Christ. Na hindi yung, not of your own good things na ginagawa. Ang iniisip, naglilingkod naman ako sa Panginoon nangangaral ako, humahayo pa ako sa malalayong lugar. Magdadrive ka, pupunta ka ng Quezon, pupunta ka ng Pangasinan, pupunta ka ng Baguio, pupunta ka sa Singapore, pupunta ka sa kung saan-saan ang pinuntahan mo, hindi mo napuntahan yung salita ng Diyos. Kahit nakapag around the world ka pa, kung yung salita ng Diyos naman ang hindi mo napuntahan, yung pang pinaka-importante na magbibigay ng kaligtasan, yung pang nakaligtaan mong puntahan, yung salita ng Diyos. Paano mo malalaman na it was God, no? Na before the foundation of the world, He predestinated you to eternal life. Paano mo naman, no? Sabi, ipaalam ng Diyos, pinili kita, anak, na dadalhin kita, bibigyan kita ng eternal na buhay. Ngayon, yung hindi nakinig, yung hindi ayaw tanggapin, sabi, paano kaya yun? Hanggang sa patinga-tingala ka lang, paano kaya yun? Ano kaya? Imposible naman yun. Tumingala ka ng tumingala. No? Pero yung binigyan ng kaunawaan ng Diyos, confident ka sa sarili mo. Alam mo yung sarili mo. No? Pagka ikaw ay malinis na lumalapit sa Diyos, sabi nga niya, yung kahit na yung kanta na, hilingin mo sa iyo, sa Panginoon, sa Ama, sa pangalan ng Panginoon, ibibigay sa iyo. Totoo kaya yun? Bakit hindi ako binibigyan? Hindi ka naman anak, paano ka bibigyan? Yung anak, sabi niya, yun ang bibigyan. No? So, when you get there, at that day, doon sa time na yun, na predestinated ka na tatanggap doon sa mga pangako ng Diyos, anong gagawin mo? Hindi ka ba maglilingkod sa Diyos? Ay, salamat. Yun lang, pagka nakaabot tayo doon, walang pagtataka, bakit yung mga 24 elders, nagluluhuran sila, yung 4 beasts, day and night, non-stop praising, no? Anong gagawin mo sa iyong sarili, no? Nakikita mo, silang lahat nagpipraise, ikaw, hindi ka man makapagtaas ng kamay. Diba? Takot kang magpuri sa Diyos na praise the Lord. Hallelujah. Takot, no? Nakaganon yung kamay. Aba, hindi ka praktisado. So, iiwan ka muna rito kasi wala ka pang practice. No? Kasi doon, puro pupuri ka doon . Kung dito,
nakaipit sa kilikili yung mga kamay, oh, paiipit pa ng Diyos yun sa'yo kasi hindi pa mainit yung mga kamay sa kilikili. So mga kapatid, mga simpleng bagay lang, ano? That's right. Amen. Pero yung simpleng bagay na ito, pinapakita ng Diyos sa atin, nakaluluwalhati sa Diyos. That's right. Hindi ba pagka napatuwa mo yung Diyos, no, mas pagpapala ang matatanggap mo kung ang Diyos ang mapatuwa mo. No? Yun nga ang tatay, pagka napatuwa, kung minsan nga pagka napatuwa ka, hindi mo alam kung paano mo mapatutuwa din yung anak mo no? So, mga kapatid, kung malalaman lang ng mga tao ang mga bagay na ito sa kanilang puso, sa puso kasi, sa puso nag-iisip yung mananampalataya, hindi sa utak, hindi sa ulo, no? Kung malalaman lang ito sa puso, no? Siguro yung mananagana ang kanyang yung pananabik niya sa bawat salita ng Diyos, no? Tingnan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin, no? Ang sumulat din ng Romans hanggang sa Hebrew. Si Paul lahat ang sumusulat. Ilan? 14 books. 14 books. Kaya hindi biro-biro ang revelation sa ito. Kaya revelation ito ni Jesus sa akin. Sabi ni Paul. Sabi, having made known unto us the mystery of His will. Talagang ito raw ay wherein He hath abounded toward us, sabi niya, in all wisdom and prudence. Buong, sabi niya, karunungan at katalinuhan. Ipinapaalam ng Diyos ito sa atin, ang mga bagay na ito. Sabi niya, having made known unto us the mystery of His will. The mystery of His will. Sabi ng ating kapatid na propeta. Dito sabi niya, marami daw yung na-stock dito. Hindi makaabante kasi ano yung mystery of His will. Naibitin ito sa kanila. Naihang, sabi niya. Many were stuck and hung on that, sabi niya, because it's not just a little thing to understand. Hindi ito maliit na bagay na uunawain mo lang na simpleng bagay. It is not just a little thing to understand. It's a mystery, sabi niya. Then each man has to seek out the will of God. Kailangan isik ng Diyos yung will of God. Dumating sa kanya, no, yung Holy Ghost. And then sabi niya, for God is a mystery. Sabi niya, how do we find out? Sabi, to Paul, it was known to him. It was known to Paul. Tapos sabi niya, he said, he did not confer with any man. Hindi siya nakipag-aralan sa kahit kaninong tao. Sabi, no? Tapos sabi niya, he did not go to school to study it. He did not go to seminary. Ang sabi niya, it was revealed by the Lord Jesus Christ. So it was a revelation of Jesus Christ. Ligtas pala ako. That was a revelation. Pagka pala itong ginawa ko itong sinabi ni Jesus Christ na ito, ligtas ako. Pupunta pala ako ng langit. Hindi ba? Paano mo naman na siguro pupunta ka ng langit? Yan ang katwiran ng hindi mananampalataya. Walang nakakasiguro dyan, ha? Kaya saan yung blessed assurance mo sa Kanya? No? So magtataka yung hindi mananampalataya. Paano nila Bakit? Sasabihin mo na, anak ako ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Bakit? Ikaw lang ba yung anak ng Diyos? Oo. Ikaw, anak ka na, ako din naman ay anak ng Diyos eh. Sabi, tama naman. Anak ka rin naman ng Diyos. Kaya lang, Diyos ng masamang sanlibutan. Hindi ka nga sumunod kay Jesus eh. Paano ka magiging anak ng Diyos? Di ba? Hanggang kala, pag sinabing anak ng Diyos, pag lihis yung pagsunod, anak ng Diyos naman din yan eh. Ikaw, anak ka ng Diyos na buhay.
Kaya lang, yung iba, anak ng Diyos na masamang sanlibutan. No? So, it was revealed by Jesus Christ to Paul. When Paul met that pillar of fire when he was going to Damascus, nakita niya yung pillar of fire. He recognized the pillar of fire. Kasi, he is a Jew. No? Sa pagiging Hudyo niya, alam niya yung, wala pa naman siya nung time ni Moises di ba? Pero meron na silang mga scrolls, sabi ni Brother Branham. Meron na silang mga scroll noon. Kaya nga nung pumunta si Jesus sa temple, di ba? Ibinigay yung Book of Isaiah, yung isang scroll. So they have the scrolls. So Paul met the Lord Jesus Christ in a form of pillar of fire. Nung na-meet niya ito, no? Tinawag siya sa kanyang pangalan. See? Natural, tatawagin ka sa iyong pangalan. Anong pangalan niya? Saulo. Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Hindi naman niya pinag-uusig yung pillar of fire Alam niya, yun ang Diyos Nandoon sa loob yung Diyos Kaya, dahil nagtataka siya, Lord, who art thou? Ayan, magtanong ka. Tanungin mo. I am Jesus. Why thou persecutest me? See? Namulat si Paul, no? Because he listened to that calling. Nakinig siya, usap siya. Anong inutusan siya ngayon? And then, the Lord Jesus Christ, which was in that pillar of fire, sabi niya, then he was brought to Saudi Arabia. Di ba? For 3 years, sabi ng prophet. Nung pagpunta niya sa Saudi Arabia ng 3 years, he brought the scrolls. Sabi niya, he brought the scrolls kasi yun ang ituturo niya sa kanya. Mga kapatid, kaya hindi pwede na lalakad ka na lang nang wala kang no? He taught him, sabi niya. Kaya naisulat niya yung 14 books. And then Paul, nung isulat niya Paul wrote all these books, sabi niya. Itong mga binabasa natin ito, isinulat ni Paul from Romans up to Hebrew. 14 books. Pinakamarami siyang sinulat na libro di ba? Kaya yung revelation sa kanya, hindi pangkaraniwan. No? Ipaalam sa mga maliligtas yung mystery of His will. No? Ipinaalam na, sabi ng prophet, ipinaalam na predestinated tayo sa eternal life. And how God would send Jesus that through His sacrifice, we will all have the right again to the tree of life. Ipaalam ngayon ito sa atin na meron na tayong access doon sa tree of life. Now, we know God at the beginning of the world, sabi niya, predestinated us to adoptions as sons of God. Alam natin, merong adoption. Ang sabi ng Biblia, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Pati yung adoption ngayon, malalaman natin, paano ba yung proseso doon sa adoption? Ipinaalam din sa atin, pinag-aaralan natin. Di ba? Hindi yung, adopted sana ako. Hindi ganun yung pagkiklaim lang, Naintindihan mo kung paano ka naging adopted son doon sa adoption, So, meron ding proseso doon sa adoption na ito. Ang kailangan, may train ka rin. Di ba? Pagka na-train ka, naalalaman mo yung posisyon mo, karapat-dapat ka doon sa adoption. And tapos, doon sa adoption, and the whole, ito raw lahat ng creation, sabi niya, is groaning. Nag-grow-groan. Bakit nag-grow-groan? Waiting for the manifestations of the sons of God. Biro mo itong buong creation na ito.
No? Sabi niya, humihibik lahat ito para mag-manifest na yung mga anak ng Diyos. Sino yung mga anak ng Diyos? Yung mga pinili talaga, no? Predestinated na pinili ng Diyos. Kaya sabi ng prophet, sabi niya, just imagine how Paul had a wonderful time to understand this mystery, sabi niya, revealed by Jesus Christ to him. Yung wonderful time, sabi niya, nung naintindihan ni Paul ang mga bagay na ito. Kaya kung nasasabi niya na, naging bilanggo ako ni Kristo, sabi niya, and I die daily. Biro mo yung mga sinasabing ito ni Paul, mga kapatid. No? Paul said, God made known to us the mystery of His will. Paano? God made known to us the mystery of His will. Now get the Holy Spirit, sabi niya. Kaya kailangan natin yung Holy Ghost. Tapos ang sabi niya, grieve not the Holy Spirit of God. Wherefore you are sealed until the day of your redemption. Hanggang sa araw na kayo ay tutubusin. Tayo, sabi niya, the mystery, how mysterious it is. Is it? Gaano ka ang mystery ito? Gaano ka misteryoso ito? So yung New Testament, sabi niya, something together, tied something together. The mystery of His coming. Aba, kaya nga pati yung Son, sabi, doon sa hindi alam. Pero nung napag-aaralan natin, nung sa pagiging tao, hindi alam. Pero sa pagiging anak ng Diyos, siya yung Word of God, siya alam niya. Pero hindi niya sinabi sa atin sa pagiging tao niya. O kaya kailangan maniwala ka at maging handa ka. No? So yung mystery of His will, no? The mystery of us, no? Setting together. Yung mystery natin. Paano tayo naging mystery? See? The mystical body is a mystery. Hindi ko nga alam kung lahat tayo na nandito part ng mystical body. No? Hindi natin alam kung sino sa Pilipinas yung talagang part ng mystery ng mystical body. Kaya sabi niya, yung mystical body, sabi niya, ito invisible. Hindi mo alam talaga kung sino talaga. Minsan, sama-sama kayo. Pero hindi natin alam kung ano yung talagang kasama kaya lahat. Sabi. Ngayon, sabihin niyo sa sarili niyo na, ay, kasama ako. Pag dumating ang Panginoong Yesus, kasama akong kukunin niya. Sabihin mo sa sarili mo, makipag-usap ka sa Panginoon. Kasi ang kukuha sa atin ang Panginoon. Kung hindi nyo kinausap ang Panginoon, ay paano ka kukunin? Hindi mo man nga siya kinakausap. No? So kausapin ninyo ang Panginoon. Para malaman na ninyo, bigyan kayo ng confidence ng Diyos, na kasama ka. Huwag mo siyang kalilimutan. So remember this, sabi niya, cannot be taught in any seminary, sabi ng prophet, Yung sinabi, kahit sa education, kahit sa theology, hindi nila may paliwanag. And without controversy, great is the mystery of godliness, God manifest in the flesh. No? Justified by the Spirit, sin of angels. Ito, hindi na may paliwanag. Mystery ng mystery. No? Sinabi na nga, at walang pagtatalo. Wala na nga pagtatalunan. Kung naintindihan mo, pagtatalunan nyo. And without controversy, great. Kung great, hindi maliit ito. Great is the mystery of godliness. God manifest in the flesh. Sin of angels, justified by the Spirit. And sin of angels. See? Hindi kakatwiran. Marami kasi sa mga Trinitarian, kinakatwiran yung mystery yan, brother. My thoughts is not your thoughts. My ways is not your ways. So, wala sila doon sa mga revelations ni Jesus Christ. So, this mystery is been hidden since the foundation of the world, waiting for the manifestations of the sons of God. So, ito yung mystery, sabi since the beginning, doon sa before the foundation of the world, mystery ito. So hanggang ngayon, nananatiling mystery.
Pero kung pagka yung anak ng Diyos, sabi niya, lumilitaw, ang anak ng Diyos, yung nakakaunawa. Yung anak lang ng Diyos, ano? Yung anak ng Diyos before the foundation of the world, sabi niya, kasama na ito sa heavenly places doon sa langit. Amen. Anak ng Diyos, part ng Diyos. Walang makababalik sa Ama, kundi yung part niya. So kung part ka ng Diyos, tulad ni Jesus, kasama ka ni Jesus, yun lang ang babalik sa langit. Amen. Hindi pupunta sa langit yung hindi naman parte ng Diyos. No? So, sabi niya, look the nature, it is groaning, waiting for the manifestation. Sabi niya, all in the Old Testament, down there, there's been no manifestation. Wala pa yung manifestation ng sons of God. Ang manifestation, sa time natin, ang manifestations ng mga sons of God. Tapos, it had to wait till this time. It had to wait till this time, sabi ng prophet. The Spirit of God is coming to the sons of God so perfectly until their ministry will be so close like Christ. Sabi niya. So their ministry will be so close like Christ, and till it will join him, yung mga anak ng Diyos, him and the church together become one. Jesus and the church will become one. So si Jesus Christ at tayo, yung church niya na pinili, ay magiging isa. Amen. Magiging isa. No? Ngayon, God wrote 3 Bibles, sabi niya. The first Bible, the zodiac in the skies. It gives the beginning of the birth of Jesus Christ, the Virgin, no? Virgo. And the last is Leo, the lion, yung sa second coming of Jesus Christ. See, the first and coming, ipinakikita yung first and coming ni Jesus Christ. See? Ngayon, yung pagbabalik niya as a lion, Leo, no? The Bible is written in the stone called pyramid. God wrote in the pyramid. Sabi niya, where at the capping of the pyramid, sabi niya, yung pyramid, walang cap daw, walang capstone. Kasi pagka yung capstone ay manggagaling pa sa langit, no? So the third was written in paper. So, which is the Bible, for the great, smart, intellectual world to come. So, ito yung ipinasulat. Kaya pati yung mga hindi naman ligtas, nagbabasa. Di ba? Nakakapagbasa. Nakakapangatwiran. Pero kung basahin natin yung mga sinulat ni Paul, tandaan natin laging yung to the saints. To the saints. To the saints. And faithful unto Jesus Christ. So sa sense lang ito at saka mga faithful kay Jesus Christ. Di ba? Sabi niya, look back at the early stage of the church after the Reformation. In Luther's time, if a man just to say he is a Christian, either meant his life or death. And they were killed every time. Pag doon sa Lutherans time, doon sa pagkatapos ng protesta, no? Pag sinabi mong Christian ka, pinapatay yung mga tao noon eh. No? Sinong pumapatay? Yung Catholic. Pinapatay ng Catholic. 68 million Christians ang pinatay sa history, no? Kasi hindi na sila maniwala doon sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At yung baptism, pinalitan nila na, ang baptism kasi dati yung in the name of Jesus Christ, Acts chapter 2. Pinalitan ng Catholic ng baptism ng in the name of the Father, Son, Holy Ghost. No, kailan? 325 AD. Nung pinalitan nito.
Kaya sabi niya, all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions on that time. Kapag ka ang tinetestify mo, ang pinapatuto mo, si Jesus Christ, no? Makakaranas ka ng persecutions. Doon pa lang naman sa Acts meron na eh. Huwag nyo ipangaral yung pangalan na yan. Sabi, si Jesus. Ano sabi ng mga apostol? Matatapang na sila. Bago kami sumunod sa inyo, susunod muna kami sa Diyos bago kami susunod sa inyo. Diba? Ganun sila katapang. Ngayon naman, iba. Iba na ngayon yung panahon, no? Bago sila susunod sa Diyos, sa tao na muna. Pero yung anak ng Diyos, susunod lagi ito sa Diyos. Oh. Kung minsan nga, hindi pa yung, yung sinusunod, yung hindi mananampalataya. No? Then the church, sabi ng kapatid, it is a horrible time. Sabi niya, if you believe, nung time ng Lutherans, if you believe, nung bago mag-protest, di ba? You will be justified. Madja-justified ka na. Marami ang lumabas. Doon sa unang step ng Reformation. Then the church, sabi niya, yung church, sabi niya, ihambing nyo sa pyramid. Sabi ng ating kapatid, ihambing ninyo yung church sa pyramid. Yung pyramid, di ba, pag ganyan yung pyramid? Ngayon, dito sa ibaba, sabi niya, nung lumabas sila sa Catholic, marami, sabi niya, yung na-justified. Malaki. Kasi pag ganyan yung pyramid di ba? Malaki sa ibaba, sabi niya. So, nung umakyat ng one step forward, sabi niya, yung grace, pumunta sa sanctification, sabi niya, itong malapad na ito, sabi niya, the church got narrowed again, sabi niya. Siyempre, paliit, kung hanggang dyan yung sa mga protestante na justified, umakyat yung church, yung ganyan lang church na naman, lumiliit. Yung sa itaas ng pyramid, no? Kaya, doon sa sanctification, nangaral si Wesley na, ayaw na ng tao na mamuhay ng malinis. Ang natural, kahit naman hanggang ngayon, hindi na ako makakainom. Sabi niya, hindi na ako makakapanigarilyo. Wala, kasi mamumuhay ka ng malinis. So, inaayawan ng tao. No? Iniwan yung Catholic ng Protestant, pumunta sila sa kay Luther, sumama sila, marami yung na-justified. Pero pagdating ng sanctification, lumiit. Naiiwan na yung iba. Ngayon, itataas na naman ng one step forward na naman yung magkakaroon ng baptism ng Holy Ghost, restoration of the gifts. Marami na naman yung ayaw. Hanggang lumiit ng lumiit yung sa time na ito. Pag dinala tayo pa yung kakap dun sa pyramid na ito. Paliit yung church. Hindi yung paganon yung church. Hindi paganon. Yung church paganon. Paliit, no? Baliktad. No, kung para bang yung opening ng yung sa exhaust ng yung convergent paliit para malakas ang pressure. Pagka divergent naman, palaki, baliktad. Mahina naman ang pressure. So, baliktaran 'yan, mga kapatid, no? So it keeps on going into minority. Yung charge, paliit ng paliit. No? Kaya, ang konti-konti nyo, ibig nyo sabihin kayo yung totoo? Yun na nga yung totoo konti, yung maliit No? Yung charge nyo ang liit-liit, kayo yung totoo? Yung charge ni Noah ang liit-liit, pero yun ang totoo Di ba? Pinagsikapan ni Noah yung pamilya niya.
No, mga kapatid. It comes into minority again. They were called fanatic, sabi niya. So, paliit ng paliit. And now, if you notice, the Pentecostal age, sabi niya, come. What did it do? Yung mga Pentecostal daw, it left the Lutheran, sabi niya, and Methodist behind their going up to higher revelations. Pataas ng pataas kasi yung revelation, kaya ayaw na. Mahirap. Hirap unawain kasi niyan eh. Puro symbols. Wag na yan ang pag-aralan natin. Hindi na sa atin yan, sabi niya. Totoo naman yung sinasabi. Hindi naman sa kanila. Kasi maiiwan naman sila eh. So yung mga hindi maiiwan na pupunta ng langit, ang katuwaan sa puso nila, galak na galak sila na, yun pala yung ibig sabihin nun. Pagka nalaman, katulad ng kagabi, yung pinag-aaralan natin, ganun pala yung ibig sabihin nun. Yan. Ngayon ko lang naintindihan nyo na. Pagka may pag-aaralan na naman sa susunod, gusto mo, dumating yung araw na yun kasi gusto mo mapakinggan mo. No? So the Holy Ghost, the Holy Spirit moves them up to Pentecostal age, sabi niya. And then, what did the Pentecostal did? They organized themselves and called themselves Assemblies of God. So, paiba-iba na. Nagiging religion na, nagiging denomination na. No? Nagpatawag na sila ng Assemblies of God. And say, tapos, ano yung susunod? Tumaas na naman. And they say, we are oneness. Hanggang sa umabot na doon sa oneness. Basta kami, oneness, basta kami, two-ness. So, we the church, no? Iba. Remember, you can't go to heaven, sabi ng prophet. You cannot go to heaven if you are not a born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So yung kingdom of God, kung pag-aaralan natin, no, merong kingdom of heaven, merong kingdom of God na sinasabi yung Biblia. Pagdating nyo sa kingdom of heaven, sabi niya, ipinapaalam parang binibigyan ka ng information. No? Tinataniman ka ng seed, tinataniman ka ng salita ng Diyos. So it's up to you if you will go to the kingdom of God or no. Pero pagka nakaabot ka doon sa kingdom of God, no? Ano yung nasa sa iyo? In the kingdom of God, there is an indwelling of the Spirit. Sa kingdom of heaven, alam niya, malapit na yung kingdom of heaven. Prepare yourself, sabi ni John. Tataniman sisharean sila ng salita ng Diyos. Yan ang kakaiba ng kingdom of heaven at saka kingdom of God. Pagdating sa kingdom of God, merong indwelling ng Holy Ghost because you are a kingdom of God. No, mga kapatid. That's why Jesus, sabi niya, remember, you cannot go to heaven unless you're born again. And your name is in the Lamb Book of Life. And it's God who put it there. It's God who put your name in the Lamb Book of Life, not the pastor, not the prophet. It's God who put your name in the Lamb's Book of Life. Kaya kapag ka nandun yung sa Lamb's Book of Life, yung name mo, no one can blotted it out. Walang makaalis dyan. Hindi ka rin aalis. No? Pero kung ang name mo ay nandun sa Book of Life, pwede pa itong ma-blotted out katulad ni Dan, ni Ephraim, ni Judas. Before their names are written in the Book of Life. Pagka dun sa white throne judgment naman, no? Pag wala yung pangalan mo dun sa Book of Life, ibinulid ka dun sa lake of fire. Dun sa dagat-dagatang apoy. Pag hindi nakita yung pangalan mo sa Book of Life, pagdating dun sa white throne judgment. Pero wala nang kapangyarihan
Ang mga bagay na yon, doon sa doon sa ang mga pangalan ay nandoon sa book of life. Wala nang kapangyarihan yon. Yung walang kapangyarihan yung second death. Wala na. Now, the pyramid never kept. Bakit? Because he was rejected when he came. But it will be kept with those stones perfectly set together, sabi ng prophet. And that's the way God is bringing His church. His church were fitly joined together. One heart, one mind, one spirit, one accord, one body, one faith, one Lord, one God, one baptism. Puro one. No? Nobody will say, I'm a Catholic. Nobody will say, I am a Catholic. You will not say, I am a Catholic. Nobody will say, I am a Protestant. Nobody will say, I am a Baptist. Nobody will say, I am a Jehovah's Witness. Nobody will say na kung ano yung pangalan ng relihiyon. Walang magsasabi na nito, mga kapatid. No? Instead, man will walk, the church will walk in the light as the light comes to him. He had crossed all those things. You crossed already those things. Nalampasan mo na ito. Na hindi ka na magpapatawag ng Catholic. Na-cross mo ito. Hindi ka na magpapatawag na Jehovah's Witness ka. Ano ka? Sabi niya, he left darkness and kept moving to the brighter light. Pansinin niyo, the coming of the Lord Jesus is so close at hand. The pyramid will be kept anytime. The headstone. Anytime. Maring. And the church has got to be perfectly like Christ. Excuse me. And the church, sabi niya, has got to be perfectly like Christ until Christ and the church can unite together the same spirit. Yung church at saka Jesus Christ, mag-unite sila and they will become one. And if the Spirit of Christ is in you, it makes you live the life of Christ. And then you'll act the life of Jesus Christ. And do the works of Christ. Kaya sabi niya, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Yun ang sabi niya, no? Now, we're having a ministry. Ministry coming. Meron tayong ministry na dapat nagaganap ngayon ito sa atin. That's exactly like the life of Christ. What does that ministry identify the coming of the Lord Jesus Christ? Ano yung ministry na yon? Ang sabi niya, look at the world today. Great conflicts worldwide. Sabi niya, it's almost at hand. Anytime. Anytime could go to the... Sabi niya, itong world na ito, sa isang mga buton lamang, maaari itong maging powder, sabi niya. Magsasabugan yung mga ano. If we know that this is so close to the coming of the Lord Jesus Christ, we are at the end time. We are at the end time. And certainly, sabi niya, this is true. Now, always be watchful. Always be watchful. This age we're living in, the coming of the Lord Jesus is being made known very close to the elected. So yung pagbabalik ng Panginoong Hesus sa atin ay ipinapaalam niya sa kanyang mga pinili, sa mga elected. We know now all creation is waiting for the church to positionally find its place and be manifested. Kailangan makita natin yung posisyon natin and you can manifest that position. Hindi yung hindi mo pa rin alam kung ano, baka nagdududa pa kung paano kaya ligtas. Paano mo malalaman kung hindi ka naman nag-aaral?
May sharing, hindi ka nakikipag-sharing. Itinuturo, pinapaalam ng Diyos sa sharing kung ano yung mga dapat nating malaman. At hindi kayo interesado. Paano nyo malalaman yan? Pag dumating si Satanas, tinukso kayo, ay ganito yan. Hindi naman kayo tunay na mamamatay. Para kayong Diyos, alam niyo yung mabuti at masama. Ha? Huh? Sige, tingnan nyo, pagka nagsalita ng ganun si Satanas, akala ba natin, sa kalagayan natin ngayon, paliligtasin ka ni Satanas. Guguluhin ni Satanas yung isip. Kaya, sa pag-aaral, sa sharing, hindi dapat na tinetake for granted na, hindi bale. Pagka naniniwala naman si Papang at saka si Mamang, hahawak na lang ako sa kamay pagka nag-rapture. No? Tandaan natin, individual ang ano nito. Sabi nga nung isang mananampalataya na nakasama namin di balik, kahit nasa bulsa lang ako maiiwan na yung damit naman, nasa bulsa siya ng damit, naiwan din, no? So, can't you see, sabi ng prophet, can't you see, He made known to us the mysteries of His will. Just think now, we're setting together in heavenly places to understand. Isipin nyo kagad na yun, sabi niya. Na hindi ka panlupa, panlangit ka. The mystery of who is this. Tanungin mo nga yung, ewan ko kung pinag-aaralan din sa iba itong, who is Melchizedek? May, sa Methodist sister, pinag-aralan din ba yun? Yung, who is Melchizedek? See? Sa church ng Diyos, gagawin niyang simple at mauunawaan. Who is Melchizedek? Without father, without mother, without beginning, without ending, without descent. No? He is the King of Peace. Paano kaya yung mga description na ito, no? Hindi maituro kasi mukhang komplikado, misteryo. Bakit mo pa pag-aaralan? Ba't yun ang ituturo mo? Ang ituro mo na lang, basta huwag niyong kalilimutan magsimba tuwing linggo. Magpakabait kayo, huwag kayong magmumura, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong di ba? Baka pati yung paglalasing kung iinom kayo, ano lang, kasamsaman lang, baka wag ganun pa yung ituro, no? Kung magsisigarilyo kayo, di pa isa-isang stick lang, wag kaha-kaha. Baka ganun pa yung ituro kasi anong ituturo? Magpakabait kayo. Huwag kayong magmura, sumunod kayo sa mga magulang nyo. Pero pagka meron nagtanong, Pastor, sino po ba si Melchizedek? Ay, wag mo nang itanong sa akin yan. Sabi niya, babayaan mo na yan, wag natin pakialaman yan. Ganun ba yung sasagot ng isang manggagawa? Ano ba yung pastor? Sabi niya, siya yung, the pastor tends his sheep. Siya ang tagapag-alaga ng kanyang tupa. Kung mag-aalaga ka, natural, ikaw yung magpapastol. Pag nagpastol ka, ikaw magpapakain. Pag ikaw yung nagpapakain, hindi yung tupang nagpapakain sa'yo. Pag nagpapakain ka, nagpapastol ka, hindi ikaw yung mas mataas sa pinapastulan mo. Kasi ikaw nga yung nag-aalaga Hindi mo pwedeng tingnan yung sarili mo na mas mataas ka sa kanila kasi pastol ka Ano may papakain mo? Pakakainin mo linggo-linggo, magpakabuti kayo. No? Para hindi tayo para maligtas tayo. Yun na lang yun sa next Sunday. Sino yung nagpakabuti sa inyo? Sino yung nagpakabait sa inyo? Sino yung hindi nagmura sa isang linggo? Pastor, ako po, hindi ako nagmura. Sabi, mabuting gawa yan. Ipagpatuloy mo. Sabi niya, sa susunod na linggo na naman. Pero huwag yung kalilimutan, laging may portion yung ikapu nyo, huwag yung kalilimutan. Kasi yan lang ang sa akin. Yun ang, palagi na lang, ganun, mga kapatid. Di ba? Kaya maintindihan natin. Ang sabi niya, it was completely made known to us the mystery of His will. It was completely
made known to us who God is. Kung sino yung Diyos. Ipinaunawa ng Diyos sa atin kung ano ba talaga yung Father, Son, Holy Ghost. No? Oh. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan nung Ama, pangalan nung Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Oh. Yung walang unawa, bautismo ng bautismo. Inulit niya yung Father, Son, Holy Ghost. I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Hindi, name nga yung hinihingi. That's right. Tapos uulitin, no? Gaya-gaya, no? Si Satanas naman ang impersonator Gaya-gaya. Kaya yung gaya ng gaya, pagaya-gaya, impersonator ang mga ito. Yung Diyos hindi. Oh, ba? Sabi niya, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Ano ba yung pangalan? Oh, hintayin niyo muna yung Espiritu Santo. Pag dumating sa inyo yung Espiritu Santo, maintindihan ninyo itong sinasabi kong ito sa inyo. Tagal-tagal naman ang Holy Spirit. Hindi sila nakapaghintay katulad ni Abraham, 25 years. No? Si Abraham, 25 years, hindi na staggered yung kanyang pananampalataya. Naniwala siya na, hindi bale. No? Ano, Sarah? Wala ka pa bang nararamdaman? Wala naman, normal lang. Ay, hindi bale. Basta, sinabi ng Diyos mga kakaanak tayo Oh, yun ang pangako Di ba? Basta gumawa ka ng lampin. Sabi niya. Ihanda mo yung mga lampin. Hindi na stagger. So, hindi nag-wave yung pananampalataya niya. Kaya hindi dapat mag-wave yung pananampalataya natin na one day, kukunin tayo ng Panginoong Hesus, dadating siya, sasalubong tayo sa kanya sa alapaap. No? So, it was made known unto us. No? Ipinaalam din sa atin yung mga istorya sa Biblia kung paano ang Diyos ay nasa sa kanila ang Diyos sa mga mananampalataya nung panahon na yun. Si Daniel, di ba? Si Daniel, dahil ayaw sumamba ni na Daniel doon sa rebulto Galit na galit nga yung Diyos sa mga rebulto. Tapos pasasambahin ka doon. Hindi sumamba. Isinumbong siya. Sinumbong siya ng mga satrapa. Pinagkaisahan siya. Meron ng kautusan yung hari na lahat sasamba doon. Hindi siya sumamba. Yung hindi sasamba, itatapon doon sa yungib ng mga leon. Walang magawa yung hari dahil natataka na ng kanyang singsing Napantatak Nilagay siya. Pagdating doon, nakipag-fellowship yung mga leon kay Daniel. Di ba? Hindi nila pa sila, Daniel! Sabi nila, mahal na hari! Sabi, hindi kinakain si Daniel. Sabi, baka busog yung mga leon. Sabi. Binuksan. Pinalabas si Daniel. Lumabas. Walang kagalos-galos. Yung mga leon naiwan. Yung Diyos ni Daniel ang totoo. Yan. No? Yung mga sumbungerong ito, sabi niya, silang ilagay doon sa loob. Yung mga leon, feast again, sabi ng mga leon. Fiesta naman, sabi ng mga leon. No? Nandun pa lang sa pintuan, pinag-aagawan na sila. So, di ba? Yung mga istorya ng pinapatnubayan ng Diyos, nasa sa kanila, pakinggan niyo mabuti, nasa sa kanila ang Diyos. At anuman ang nangyari, hindi sila iniwan at pinabayaan ng Diyos. Anong pangako ng Diyos sa atin ngayon? I will never leave you, nor forsake you, till the end of the world. Ipinapaalam niya ito, at ipinapakita niya yung nandoon sa lumang tipan. Sabi, natatandaan niyo ba si Meshach, si Shadrach, at saka si Abednego? Yung tatlong ito, sabi niya, dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, no? Sila rin ay inilagay sa pugon. At yung pugon, pinainit ng 7 beses na mainit. Kung 100 degrees centigrade, yung boiling point, no? Yung init. 7 beses, di 700 degrees centigrade. Di ba?
baka ko puwit na ng eroplano yan Kasi yung sa puwit ng eroplano, pag lumabas yung apoy doon, 800 degrees, 860 degrees centigrade. Yung init nun. No? Kaya tumabi ka lang dun sa puwitan nun. Sige, paglabas mo, tuyo ka na. Inihaw ka na. No? Baka nasobrahan pa sa ihaw. No? Mangingitim ka na dun. Mainit, mga kapatid. At hindi lang mainit pag umaandar. Nanginginig at umuugong ng kaya humina siguro yung tenga ko. No? Dahil sa biro mo naman yung 45 years na nakakarinig ng ugong. Hindi ka ba naman na no? So, yun ang ipinapakita sa atin na ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. No? Hindi nagbabago yung pangako niya. Abraham, sabi niya, right after the battle, ito, right after the battle, he had took his position. The same with the church. After the battle, we will take our position. Then we will be called to the adoptions of the sons of God by the Holy Spirit. And when each man takes his position, he will do what God has called him to do. Kapag sabi niya, after the battle, after you won the battle, magiging adopted son ka ng Diyos, at malalaman mo yung posisyon mo, and you will do what God did. Kaya sabi ni Jesus, and ye shall do, gagawin ninyo, the things that I do, ye shall do also, and greater things. Sa mga ito, ang gagawin nyo. Sabi niya, if you are really born in the Spirit of God, predestinated you before the foundation of the world, and put your name in the Lamb's book of life, you are set in the heavenly places in Jesus Christ. This means you are a spirit-filled church, full of power of God. The Holy Spirit is moving in the church. No? Kapag nanalo ka sa battle, sabi niya, when each man takes his position, he will do what God has called him to do. Pag nagtagumpay ka, gagawin mo yung sinabi ng Diyos, no? Na yung mga dapat mong gawin. Katulad ng kay Abraham, nanalo, di ba? He came back after slaughtering the kings. He won the battle. And then, anong nangyari? After the battle, he met Melchizedek. Amen. And after you won the battle, you will meet the Lord. Amen. After you won the battle, pag hindi ka pa nanalo, you will not meet Him. Amen. So, kailangan, manalo ka muna sa battle bago mo ma-meet. No? Remember, God never condemn a sinner. Sabi ng prophet. He never condemn a sinner for sinning. But He condemned a Christian for sinning. That's right. Amen. Yung sinner, hindi niya kinokondemn kasi baka magbago yung sinner. Baka magsisi, bumalik siya. Pero yung Christian na gumagawa ng kasalanan, sabi niya, yun ang kinokondemn niya. Christian ka, sasabihin mong born again ka, tapos ikaw yung pasimuno na gumagawa ng kasalanan. Yan ang kinokondemn, sabi niya. Kaya kung na kay Kristo ka, sabi ng Biblia, there's no condemnation to those who are in Christ, who walk not after the flesh, but walk after the Spirit. Yun ang hindi pwedeng i-condemn ng Panginoon. That's why, if you did something wrong, not willfully, you don't sin willfully. Diba? Sabi niya, if you did something wrong, not willfully, hindi mo sinasadya, you don't sin willfully. And a man that sins willfully sins, sabi niya, never come yet into the body of Jesus Christ. That's right.
hindi akong may message ito, prophet yung may message ha. Kung sinasadya mo, sabi niya, baka hindi ka pa nakapasok doon sa body ni Jesus Christ. A man that's dead in Christ, we bury them in water. So yung a man that's dead in Christ, we bury them in water. Sometimes other churches bury too many people, sabi niya, that are alive. Kung minsan daw yung mga churches, they bury, no, inililibing yung mga tao, maraming tao na buhay. Hindi naman patay. Inililibing yung buhay. Nakukuha niyo mga kapatid? Yung inililibing, tandaan natin yung paglilibing sa spiritual, paglulubog sa tubig. Because you are dead. Kaya nga, death, burial, and resurrection. You have to die first doon sa sarili mo. No? And then, anong susunod? You have to be buried. Ililibing ka. Ang pinaglilibingan, tubig. And then after that, resurrection. Di ba? Sabi ng prophet, sometimes, minsan sabi niya, other churches bury too many people that are alive. Kaya yung mga hindi sila namatay sa sarili, inililibing na. Binabautismuhan na. Hindi pa nga namatay, ililibing mo yung buhay. When they come out of the water, sabi niya, they still have malice and did not change their lives. Kaya hindi nagbago yung buhay. Buhay kasi nung ilibing mo eh. Sabi niya, ibinangon mo, buhay pa rin, kaya nandun pa rin yung kasalanan. Hindi naman siya nagsisi sa puso. No? Inilibing. Kaya yung pagbabautis mo, hindi yung libing ka lang ng libing. Remember, God knows His people. He knows His sheep. He knows His children. He knows who He has predestinated. God is making His help known to them. So He cannot put His confidence to His children on that to do. Sabi niya, what God told them to do. Why? Look, Satan, sabi niya, said one day to God, you got a servant. Sabi niya, Job. God said, yes, there's none in the earth. Ito yung there's none in the earth like him. He is a perfect man. I had a confidence in him. Ipinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas, no? Dahil kasi nakita ng Diyos si Job na talagang tapat siya. Tapat naman hanggang talagang, no? Kaya lang walang kaalam-alam si Job na siya yung battleground ng Diyos at saka ni Satan. So, anong sabi? Satan said, because you give him everything. Binibigyan mo, pinagpapala mo, pinayayaman mo, ang dami mo binibigay sa kanya. Sabi, let me have him. Bigay mo sa akin ng konting panahon, sabi niya. A little while. Sabi niya, I'll make him curse your face. Sabi, yun ang hamon ni Satanas sa Diyos. I will make him curse your face. Sabi niya. Anong sabi ng Diyos? God said, He's at your hand, but don't touch his life. Huwag mo lang galawin yung buhay niya. Sabi niya, sige, gawin mo yung gusto mo. So Satan did everything to Job. Only his life was left. But Job, what did he do? Job did not question God. Instead, he fell on his face and worshiped God and said, the Lord gave and the Lord taken away. Kaya nasabi ni Job na, kahit kainin ng uod ang laman na ito, sabi niya, I know, sabi niya, in the last days, yung Diyos ay ibabangon niya uli ito, sabi niya. Dun ang confidence ni Job. Kasi nakita ni Job yung, na-inspired si Job sa mga, sa creation ng Diyos, sa mga puno, no?
na merong buhay, merong life after death. Yun ang nakita ni Job. So ngayon, alam natin yung mga yun, mga kapatid. So there's Job. God knows he can trust Job. And God knows if he can trust us. Alam ng Diyos kung mapagkakatiwalaan na ba tayo ng Diyos. So praise God, ano? So when the battle is over, what is next thing to do? When the battle is over? After the battle is over, Abraham met Melchizedek. After the battle. After the battle, we will meet who is this Melchizedek again. Not here on earth, but in heaven. So after the battle, no? Pagka na body change tayo, after the battle, death is conquered, no? We will meet again this Melchizedek na pumunta doon kay Abraham. Hindi dito sa lupa. Si Abraham dito niya na-meet. Tayo mamimit natin sa langit. Oh. Ay, kaya lang, dapat present kayo doon. Dapat present tayo doon sa langit para ma-meet natin. And that's God. That's God. No? Sabi nga niya, marami kasi malapit na, hindi na. And as they were eating, sabi niya, Jesus took bread and bless it, sabi niya. And break it and gave it to his disciples and said, "Take it, this is my body." And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it, for this is the blood of the New Testament, which is shed for many, for the remission of sins." Sabi niya sa 29, "For I say unto you, I will not drink henceforth of the fruit of the vine until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom." Sa kingdom ng Father, sa langit, doon iinom ulit. Sabi niya, see, the same thing. Sabi niya, after the battle, Melchizedek did after Abraham got his position. After he won the battle, he had come home and Melchizedek came out with bread and wine. So after the battle, ang nag-serve si Melchizedek, ang nag-serve kay Abraham. Pagdating after the battle, hindi tayo yung magse-serve. Sabi niya, after the battle, ang magse-serve sa atin, uli dun sa langit. Kaya, mayroong wedding banquet doon. Kaya lang, dapat manalo ka sa battle. No? Then we, after the battle, we will eat in the wedding supper with the Lord Jesus in the new world. And now, what is this? Sabi ng ating kapatid, yung sinasabi niya, yung mga talata sa Biblia, sabi niya, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. Eto na, yung mystery of His will, no? That in the dispensation of the fullness of times, that He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, even in Him. Igagather lahat ito, sabi niya. The fullness of time is waiting for that. Yung fullness, yung pagdating ng panahon ay hinihintay ang lahat ng mga bagay na ito. That sin will cease, titigil na yung kasalanan. That death will cease. That sicknesses will cease. That the things the devil has perverted will cease. That war will cease. No? Lahat. Gather all things in heaven and on earth. Sabi niya, igagather lahat dun sa langit at saka yung dito sa lupa.
in Jesus Christ to inherit eternity. Tingnan natin, look, sabi niya. Look at Genesis. You look at Genesis, you take Genesis. Look at Exodus, take Exodus. Look at Leviticus, take it. Look Deuteronomy and take it. Look at the Numbers and take it. Take all. Sabi niya. You see? Now you see these books in the Old Testament. You don't see Jesus? So all these books were gathered, sabi niya, in the Old Testament. And in this Old Testament, whom you see? It's Jesus. Ang makikita mo si Jesus, sabi niya, all these books are pointing to Jesus. Take Abraham. Take Isaac. Take Jacob. Take Joseph. Take David. Sabi niya. Take Paul. Take John. Take the apostles. Whom you see? Read the books. Whom you see? It's all point to Jesus. So these are all gathered to Jesus. No? Pag tinignan natin, see each one of them pointing to Jesus. Yung sinasabi ni Paul na itinuturo sa atin, sinasabi ni John, sinasabi ni Peter, it all points to Jesus. No? See, He might gathers all things into one. Lahat ng libro sa Old Testament, lahat ng libro sa New Testament, He will gather all things into one. He will gather all these sicknesses, death, no? Yung sin, lahat ng ginawa ng devil, he will gather it into one and put it again into the devil and into the lake of fire. No? Wala siyang ititira sa atin ito, no? No? Ibabalik niya lahat ito sa kanya. I-gather mo rin lahat ng libro sa Old Testament pointing to Jesus. I-gather mo yung ano. See, sa Genesis pa lang, no, yung itinuturo na anak ng woman, di ba? That's Jesus. Genesis. Dito sa New Testament, it's Jesus. Kaya sabi niya, in whom also we have obtained an inheritance. Hindi mo ba mapupuri yung Diyos kung sa meron ka pa lamang kamag-anak na mayaman at bigla kang binalitaan na pinamanahan ka, sabi. Aba, siguro, magkano? Bilis siguro ng tanong, magkano? No? Hindi pera eh, sabi niya. Yung palang pinamana, kasi karpintero siya, martilyo, at saka lagari, at saka ano yung iniwan sa'yo, sabi niya. Anuhin ko naman yan. Pinamanahan ka ng 1 milyon. Ha? 1 milyon? Gulat na gulat. Pagka, ito kaya? Pinamanahan ka ng eternal na buhay. Sabi. Ba? Kapag mana, walang bayad yan. Sige, bago mo manahin yan, magdeposito ka muna, sabi niya. Mga fake yun. Sabi niya, magme-message sa you won, sabi niya, 200 million pesos. Magpadala ka muna sa account na ito, sabi niya, para maklaim mo ito. Naloko na. Na-disgrasya na. Yung pala, scam pala. Maraming scam. Si Satanas yung gumagawa ng mga scam na yan eh. No? An inheritance. Somebody has to leave you something to inherit it, sabi niya. God left us an inheritance when God put our name on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Sabi niya, Jesus did that when He died for us. Jesus came to purchase that inheritance for us. See, in whom we also obtain an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, who worketh all things after the counsel of His own good will. So yun ang mana natin.
So, predestinated ka. O, predestinated ka. Anak ka ng Diyos. Through Jesus Christ, ano? That's before the foundation of the world, sabi niya. How do we understand it? God said so because God was in Him, kay Jesus. At si Jesus ang nagsalita nito. So, in His own self, His own good pleasure, of His own counsel, produce these things that through His Son, Jesus Christ, gather all together again, such as understanding the Father, understanding the Son, knowing He is our Savior, yung malalaman mo yung siyang magliligtas, no? Healer, provider. Can't you see all these things are gathered in Jesus Christ? Look, He has predestinated us into this inheritance. God is knocking into your heart, making all these things to be known to those who are predestinated sons of God. God sent Jesus to make that inheritance real to me, real to you, real to those sons and daughters of God. Because there's nothing we can do to inherit it. Wala tayong magagawa para manahin natin ito, kundi kailangan ang magbigay ay ang Panginoong Jesus sa atin. But in the fullness of time, God sent Jesus Christ, the Lamb slain before the foundation of the world. His blood was shed that we might go to our inheritance, to be sons and daughters of God. The prophet said this may just choke you to death, sabi niya. The prophet said this might choke you to death. But did you know that those sons of God are amateur gods? Yung mga sons and daughters of God, they are amateur gods, sabi niya. Sa time pa kasi ni Jesus, marami nang natisod dito. Bagamat ikaw ay tao, sabi niya, nagkukunwari kang anak ng Diyos. So may natitisod na, time pa ni Jesus. Eh, mas lalo na ngayon siguro, no? They were gods because they had full domain over all things. Si Jesus, di ba? God gave this to them before this was with Adam. Before this is with Adam. Na kay Adam lahat ito yung dominion. Di ba? Nawala lang ito kay Adam kasi nagkasala sila. Nawala. But he lost his godship, small God. His sonship, he lost his domain, and Satan took it over. But now, ito yung maganda, but now we are waiting for the manifestations of the sons of God at the fullness of time. Kung nandito tayo sa fullness of time, God took every power that Satan's got away from Adam and gave it to his Son, Jesus Christ. And from Jesus, sabi niya, the Logos that went out of God, that was the Son of God, He made man, that little God, sabi niya. The Word of God that came to the prophet, they are called amateur gods. The Word of God, yung Word of God, the Word of God that came to the prophet, dumating ito sa mga prophet, di ba? And then, they were called amateur God. Yung mga propeta. See, paano? When Jesus came, being the God manifested in the flesh, He proved it. Sabi niya, when the wind blowed, He said, peace be still. Bakit? The power is in Jesus Christ. Sabi niya, peace be still. Sabi niya sa hangin, sa alon, no? And when the tree, sabi niya, He said, no man eat from you, from this, sabi niya, because He is the Word of God, manifest in the flesh. He is not the very God, but He is the Word, and the Word was God. Tandaan natin, itong Word na ito,
Nasa theophany, yung theophany na word body, nagkatawang tao. It was Jesus Christ na nakamanifest sa atin, na nakikita. So, anong ginagawa niya? Ibinigay ng Ama yung power sa kanya. Kaya sinabi niya, hangin, tumigil ka. Alon, pumayapa ka. Sabi niya, laki sa puno. Mula ngayon, wala nang kakain sa iyong bunga. Sabi niya, bakit puno lang naman yun? Pagkatapos, sasabihin ba natin na, puno lang yun ng igos? Pagkatapos, kinars niya. Hindi naman panahon ng igos. Sino ba yung humihingi ng bunga sa kanya? It's Jesus Christ. Di ba? Wala siyang may bigay. Hindi siya nag-produce. Kung i-dramatize natin, Panginoon, alam mo naman na hindi panahon, hindi season ngayon. Pagkatapos, hihingian mo ako ng bunga. Oh. Sinong humihingi sa'yo? Oh. Sabihin mo lang yung word. It will come to pass. So, maring nangatwiran yung puno ng igos. Di ba? Hindi ko naman panahon, hihingi ka ng bunga sa akin. Paano ako magpo-produce? O sabi niya, mabuti pa si Peter. Sabi, magdamag silang ng isda. Wala silang nahuling isda. Pagkatapos, nakita ni Jesus, ihagis niyo yung lambat ninyo dun sa... Panginoon, alam mo naman na magdamag na kami ng isda. Batik ang mangingisda yan, mga yan, no? Aral sila sa pangingisda. Alam nila. Pero dahil sa yung salita, sabi ni Peter, ihuhulog namin yung aming mga lambat. Aba, nung hilayin yung mga lambat, nagkakapunit-punit yung mga lambat, napuno yung mga bangka. Bakit? Dahil sa salita ng Panginoon. Di ba? Anong sabi ng Panginoon? Yung mga ginawa ko, sabi niya, higit pa yung gagawin nyo dito. Gagawin ba natin o hindi? Panginoon, sayang naman kung gagamitin ko na. Sasabihin nyo ba yun na, Panginoon, wag muna ha. Just wait, Lord. No? Sasabihin nyo ba yun sa kanya na, sinabi na niya na gawin nyo No? Diba? So, and unto us, ito na, sa atin na, as amateur gods, at yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, ay tinawag na mga Diyos. Hindi yung creator na Diyos, ha? Ay tinawag na mga Diyos, little gods, mga maliliit na Diyos. Ano ngayon ang sabi ng Panginoon? Kung sabihin mo sa bundok na ito na lumipat, ito ay lilipat. Totoo kaya sinabi ni Jesus? Subukan ko nga mamaya sa bundok doon. Bundok, lumipat ka, dito ka. Sabi, ililipat mo yung mga bundok? Unahin mo munang ilipat yung mga sakit. Pag may nararamdamang sakit, ilipat mo kay Satanas. Sakit, ha? Bumalik ka na kay Satanas. Bumalik ka na sa Panginoon mo, na si Satanas. Buti pa yung ganun na lang, wag na yung bundok. No? Higit, di ba nagpagaling siya ng sakit? Di ba? Pinaalis niya, higit pa nga daw doon yung gagawin natin. Amen. Sabi nga ng prophet, paano ka maniniwala kung yung toothache lang, hindi mo mag-pray ka? Maalis kaya yung toothache? Pabunot ko na siguro ito bukas. Naubos yung ngipin. No? Saka hanggang sa yun. And unto us, we, sabi niya, little gods, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, believe it, it will come to pass. You can have what you have said. Sabi ni Jesus, sabi rin ng prophet, no? These are the manifestations of the sons of God. Speak the word, speak the word. And if it is backed by God, it will come to pass. Kung binabakapan ng Diyos, magka-come to pass. In the Old Testament, Joshua said, Son, stand still. Huwag nyo nang isama yung flat by yung earth o ano. Sabi niya, stand still. Elijah prayed not to rain.
and it rained not, sabi niya. Sumunod ba ang mga sinabihan na ito? Sumunod ang nature. Sumunod. See, God gave man the domain. God gave that power to the man. Kanino? To the sons and daughters of God. Sa sons and daughters of God. Mabuti pa nga yung, Panginoon, gumawa kami ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan. Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Sabi niya, ba't hindi ko kilala itong mga ito? Saan nagsipanggaling itong mga ito? Hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo, kayong manggagawa ng masama, sabi ng Panginoon. Diba? Buti pa yun, nakapagpalayas ng demonyo. Paano mo hindi mapapalayas yan? Kapareho mo yan. Sabi niya, mas mataas ka lang sa kanya, kaya lumayas. Pero kung yung mas mataas sa'yo, hindi mo mapapalayas yan. Diba? Pinapakita lang ng ganun. So, see, God made man, the domain, that power, gave that power. He gave this to Jesus Christ, and Jesus Christ gave it in His name with this assurance. Sabi, ask the Father, sabi ni Jesus. Ibinigay ni Jesus Christ yung assurance na ito sa mga mananampalataya. Ask the Father anything in my name. And I'll do it. Ask anything. Sabi niya. Baka naman pagka-ask mo, sinabing, ask anything in my name. Lord, give me 1 million. So, takaw mo naman. Pero hihingi ka, tapos laki-laki kagad. Manampalataya ka muna, sumunod ka muna. Now, the whole creation is waiting for the manifestations of the sons of God to be positioned as adopted sons of God. Hinihintay na ito. Kailangan maposisyon na tayo. With all domain and power to stop ang makakapagpatigil nito yung mga sons and daughters of God. To stop sicknesses, to stop cancer, to stop diseases, to stop the works of Satan to the believers. Yung pala ang purpose para hindi siya makakilos sa atin. Para hindi niya tayo pwedeng saktan. No? Huwag kang lalabas sa salita ng Diyos, wala siyang magagawa sa iyo. Nasa perimeter ka ngayon, nasa loob ka. Hindi siya makapasok sa word. No, hanggang sa labas lang siya. Huwag mong ilalabas yung kamay mo. Tuturuan niyang no? Huwag mong ilalabas yung isip mo sa kanya. Kasi gusto pa naman niya yung isip. No? Dadayain na niya tayo. So remember all these things and all this are forbidden. One day, to touch those, Satan was forbidden, sabi niya, to touch those who have the seal of God. See? God is forbidden to touch those who have the seal of God. They are under the protection of God. Hindi ka na dapat, kaya kung cancer, sabi ni Brother Branham, cancer is the devil. Pagkatapos, dadating sa iyo yun, may problema. Ba't nakapasok yung devil? Lumabas ka. Lumabas ka siguro sa salita ng Diyos. No? Kaya nagkaroon ng access si Satan na saktan ka. Kaya hindi, kahit na yung mga, yung mga trials, mga pagsubok, meron siguro na mga minor na, pero hindi na siguro yung mga mabibigat na pagsubok yung mararanasan natin. Kasi kung tapos na tayo doon, mga kapatid, no? Tsaka, tandaan natin, yung Diyos na ito, sa Kanya lahat, ang lahat-lahat, no? Creation niya lahat ito. Sa mga anak ko, ayoko may makikita ko na may nahihirapan. No? Yung Diyos, kung anak niya tayo, wala rin siyang gustong makita ang anak niya na nahihirapan. Kaya hindi ako naniniwala na magra-rapture mamaya. Para kang, basang sisiw. Na hindi ako naniniwala sa ganun. Na para kang pinabayaan.
Kung merong naniniwala sa ganun, wala. Pero ako hindi ako naniniwala na pag dumating ang Panginoon, nasa mabuti tayong kalagayan. No? Masasabi mong mahal mo yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Masasabi mo yun sa Diyos. Kasi aalisin lahat ng Diyos eh. Lahat ng balakid. No? Kung may balakid, paano ka papasok sa promised land? Hindi ka makakapasok hanggang may nakaharang. Kailangan mapagtagumpayan mo yung nakaharang. Kung napagtagumpayan na yan, wala nang nakaharang. So, huwag ka nang lalabas ngayon sa word. Pag may nagsabi sa iyo na wala sa word, itaboy mo na. Huwag mo nang paniwala. Kaya nga si John, mahigpit yung utos niya eh. Pag hindi dala yung aral, sabi niya, kahit batiin, kahit papasukin sa bahay mo, huwag mong papasukin. Huwag mong i-entertain. Ay, nakakahiya naman. Pumunta siyang tao, eh, tanggapin mo na rin siya ng tao. O, eh, yung pala, o, sasabihin sa'yo, tatlo yung Diyos. O, eh, dala yung aral na yun. No? Dalawa yung Diyos. Sabi, pag sinabi mo na, eh, isa lang yung Diyos. Eh, bakit kayo, dalawa yung Diyos? O, eh, na ngayon, kung dalawa yung Diyos, buti nga, may dalawa. Kung pumalya yung isa, meron pang isa. Ang dating daan, ganyan ang katwiran, di ba? O, nakaharap na ba kayo ng dating daan na gano'n na? Ayan, si Sister Baby, nakaharap niya. Kapit-bahay namin doon. O, bakit kasi kayo dalawang Diyos nyo? O, ano ngayon kung dalawa? Buti nga, dalawa. Eh, kayo, isa lang eh. Katwiran na ang dating daan, ano? Tapos yung iglesia naman, pumunta doon sa bahay. Nag-share. Tapos sabi ng iglesia, kung hindi ka papasok sa iglesia, hindi ka maliligtas. Hindi ba yung katawan natin ay templo ng Diyos, ministro? Oo, sabi nga. Di ba kung sinong sisira sa katawan natin, sisira na ito? Oo, sabi. O hindi ba yung sigarilyo nakakasira ng katawan ng tao? Sabi, eh, langit na yung sinasabi mo eh. Sabi, may isang kahang Marlboro doon sa... Nagtuturo siya doon sa bahay, pagkatapos may isang kahang Marlboro sa bulsa. Paano ka maniniwala dyan? No? Eh, langit na daw yung sinasabi. Papunta ka ng langit. Pupunta ka ng langit, may dala kang pasisigarilyohin mo yung nandun sa langit. Anong klaseng iglesia yun, no? Kaya, yan ba yung mga paniniwalaan mo? Mga iglesia ni Manalo, mga dating daan. Hindi na, ha? So remember all these brothers and sisters. That's why we are striving now to get into the position, no? To be placed into the kingdom of God. No? Kasi, bakit? There is a horrible things to come in this earth. Plagues, no? Yung mga salot. Yung mga salot na ito, i-strike itong earth na ito. Kaya gusto tayong ilagay sa posisyon ng Diyos na para handa tayong kukunin. So Paul's letters tries to make us understand what was revealed by Jesus Christ to him. Gusto ni Paul na maintindihan natin yung revelation ni Jesus Christ sa kanya. No? Kahit na nga sa pagkakaloob, binibigyan niya tayo ng kaunawaan na walang first fruit, walang magtatights ka tuwing linggo o tuwing sa buwan-buwan, no? Hindi. Sabi ni Paul, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun ang sinabi ni Paul pagkatapos pipilitin mo yung mga tao. So, and these are not, yun ang maganda, these are not intellectually understood. This will be revealed by Jesus Christ to His church through the guidance and teaching of the Holy Spirit. These are the revelation of Jesus Christ to Paul. These are the revelation of Jesus Christ to Paul and to the church. So, God bless you, brothers and sisters. Hanggang doon lang. Praise God. Samahan niyo muna ako sa pananalangin. At si brother mo nang magpo-closing prayer. Mag-pray muna tayo. Kung meron kayong tanong, magkaroon tayo ng sharing mamaya. Pati doon sa mga sharing kagabi. Doon sa mga wala kagabi. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong mga banal na salita na aming napagbulay-bulayan. Tulungan mo kaming maunawaan namin
ang ipinahayag mo sa aming apostol na si San Pablo. Tunay po na sabi mo, you have made known the mystery of your will, O Lord God. Kay Paul at sa amin. Thank you, Lord God, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. I-bless mo po ako. I-bless mo ang kawan na ito, ang mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay, ang mga nagsipakinig sa mga banal mong salitang ito, sa mga kapatid naming may karamdaman, yung aking kapatid, si Danny, o Ama, loobin mo, Diyos ko, na pagalingin mo po sila, maging si Kuya Boy, ang kapatid na ni Sister Baby, pagalingin mo po sila. Naniniwala kami na walang imposible sa iyo, Panginoong Diyos. One more chance, Lord God. One more chance. Tulad ng sabi ni Samson nung nagkamali siya, humingi siya ng isa pang tsansa na makapaglingkod sa iyo, makapagbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos. Kung kalooban mo, walang imposible sa iyo, O Ama. Pagalingin mo po sila, O Panginoong Diyos. Bless them, O Lord God. Ang mga kapatid po namin na lahat kami dito sa loob ng church, ano mang karamdaman, ano mang discomfort na ito, O Ama, hinihiling ko po na alisin mo pong lahat. Mag-normal po ang lahat ng functions ng mga organs ng mga katawan namin. Lahat ng system ng mga katawan namin, maging normal po ang mga functions, O Ama. Thank you, Lord God. Bless this church, O Lord God. Bless mo po kaming lahat. Hanggang sa pag-agaw, huwag mo kaming tulutan na makalabas sa perimeter ng iyong mga banal na salita. Proteksyonin mo po ang church mo, proteksyonin mo po kami, O Ama. Tulungan mo kaming magamit namin ang power na kaloob mo sa amin, O Panginoon Diyos. Thank you, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan, kalwalhatian, kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot na langin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, brothers and sisters.